Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa patuloy na pagbabago at pagiging advance ng mundo, halos lahat na siguro ay mayroong access at mayroong mobile phones. Mapabata o matanda ay gumagamit na nito sa marami at iba't ibang dahilan at paraan. Ngunit alam nyo bang may pagkakataon na ito pa ang nagiging dahilan upang tayo ay magkaroon ng phobia na marahil ang ilan ay hindi pa aware na mayroon sila nito. Ito ang tinatawag na nomophobia o no mobile phone phobia. Ito ay ang takot at anxiety ng isang tao kapag nahiwalay o nawala sa kaniyang tabi o paningin ang kaniyang mobile phone na nagdudulot ito ng panic o anxiety sa isang tao. Mayroon din silang labis na pag-check ng kanilang phones sa buong araw at madalas na mag-alala na mawala ng contact sa kanilang mga kausap. Ayon sa mga pag-aaral, ilan sa mga sintomas nito ay ang pagbabago ng paghinga, panginginig, labis na pagpapawis, disorientation, agitation at irregular na pagtaas ng tibok ng puso. Ayon sa Medical News Today, hindi pa malinaw kung ito ba ay nagmula sa existing na anxiety disorder o mula ito at maihahalin tulad sa cellphone addiction. Ayon sa mga eksperto, bagamat wala pang kasalukuyang gamot para rito, ngunit may mga paraan pa rin inirerekomenda ang mga psychologist upang magamot ito tulad ng ibang phobias. Maaaring sa pamamagitan ng behavioral therapies, paghahanap ng wastong support groups and systems, ilang gamot na mula sa doktor, at self-care strategies na makatutulong upang pakalmahin ang iyong isip at katawan. Payo rin ng mga eksperto na agad na kumonsulta at magpatingin sa doktor kung may sintomas ng maranasan ng nomophobia. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa. Pilipinas ang oras. 7 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga balitang kailangan mong malaman. Unang-una sa mga balita. RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas sa ulo ng ating mga balita. Ilang pamilya naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani nananatili pa rin sa evacuation center. Aftershocks pumalo na sa higit 4,500. Yate na may kargang relief goods na sunog sa karagatan ng Glan, Sarangani. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Manipis na power reserve sa Luzon na posibleng maranasan simula Hunyo 15. Ayon po yan sa DOE. 3.7 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy-bust sa Iloilo City. Menor de edad at graduating na criminology student kasama sa mga naaresto. DZRH Operation Tulong na mahagi ng tulong sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Sa balitang foreign, formal na kasunduan sa tigil putukan ng US at Iran nasa final stage na. Sa balitang sports, Justin Brownlee naabot ang 54 career high points, pinakamataas sa PBA Finals mula 1993. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayong Hunyo 13, 2026. Live mula sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Sa bayan din tayong napapakinggan sa DZRH 1395 kHz sa Cebu, DZRH 1260 kHz sa Davao at sa 16 pang relay stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast din sa DZRH News Facebook page at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yuel Reyes, Jackie Resho sa RH Balita. Balita. Sa detalye ng mga balita. Alas 12 Gs ng tanghali, nagtungo si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa Davao Occidental ngayong Sabado ng umaga. Ayon sa DSWD, pinangunahan ni Gatchalian ang pagsusuri ng sitwasyon at alamin ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Mula Davao, tutungo rin umano ang kalihim sa Glan, Sarangani para magsagawa ng on-site inspection at yaking natutugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. 6 na araw matapos ang malakas na lindol, nananatili naman sa mga evacuation site ang mga pamilyang nawala ng tirahan sa Maasim, Sarangani. Sa uling tala ng DSWD, higit 71,000 na ang naipamahaging family food packs sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soc-Sargen. Samantala, umabot na sa 4,554 ang naitalang aftershocks sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani nitong Lunes, June 8. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bocalcol na bumaba na ang bilang at magnitude ng mga aftershocks sa mga nakalipas na araw. Mula sa 1,083 na aftershocks sa unang 24 oras matapos ang malakas na lindol hanggang sa 739 na lamang nitong Biyernes hanggang Sabado, June 12 to 13. Ayon kay Bocalcol,
Bacolcol, ang pinakamalakas na aftershock na naitala ay ang magnitude 6.4 na tumama ilang oras lamang matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Narito ang panayam kay PVOX Director Teresito Bacolcol. So in-expect naman natin yan. Usually, ang decay rate ng aftershocks natin would be since the first 24 hours, meron tayong 1,083. On the 10th day, meron na tayong around siguro 1,100 to 200 at most. And then on the 100th day, around 10 to around 30 aftershocks na lang. And yung numbers naman yan would decrease, and as well as the magnitude. Paliwanag pa ni Bacolcol, nagmula ang lindol noong Lunes sa paggalaw ng Cotabato Trench na isa sa 6 na active trenches sa Pilipinas na may kakayahang lumikha ng magnitude 8 na lindol. Alinsunod nito, pinawi naman ni Bacolcol ang pangambang maaaring mag-trigger ng iba pang trench ang naging paggalaw ng Cotabato Trench dahil malalayo naman ito sa isa't isa. Nagpadala ng karagdagang mga sundalo ang Philippine Army sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa mga opisyal ng 105th Infantry Battalion, ipinakalat nila mga miyembro ng 6th Infantry Division at 12 Forward Service Support Unit ng South Cotabato at Sarangani. Layunin ng deployment na suportahan ng mga lokal na pamahalaan sa rescue, relief at iba pang humanitarian operations para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Samantala, tumutulong din ang mga sundalo ng 10th Infantry Division sa relief operations sa General Santos City. Mabilis naman na tumugon ang Philippine Charity Sweepstakes Office matapos ang magnitude 7.8 na lindol na ikinasawi ng higit sa 40 na katao at ikinasugat ng daan iba pa. Ayon kay PCSO General Manager Mel Cuebles, bukod sa ambulance vans, nagpadala rin sila ng libo-libong relief supplies at iba pang emergency assistance sa Southern Mindanao. Inihatid ang tulong ng PCSO sa pamamagitan ng military plane mula sa Villamor Air Base patungong General Santos City at iba pang apektadong lugar. Kasama sa mga ipinamahaging tulong ang Charity Timba, food packs na naglalaman ng bigas, delata at instant noodles. Gayon din ang mga gamot, hygiene kits at evacuation kits para sa mga pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga tatanggap ng ayuda ang mga residente ng mga barangay ng Kalumpang, Apumpong at Lagaw na sa General Santos City. Gayon din ang mga komunidad sa bayan ng Malapatan sa Sarangani. Namumuro ang malaki ang pagbaba sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, posibleng umagbot sa 3 piso hanggang 4 na piso kada litro ang tapyas sa diesel huyan. Habang inaasahan naman na tataas ng 50 sentimo hanggang piso ang kada litro ng gasolina. Nakabatay ang panibagong oil price adjustment sa Mean of Platts Singapore. Naging pabago-bago ang presyo ng crudo nitong nakalipas na linggo dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Kabilang ang mga pag-atake at ganting hakbang ng magkabilang panig ng Estados Unidos at Iran. Samantala, nagbabala ang Department of Energy o DOE sa posibleng pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon sa mga susunod na linggo dahil sa nakatakdang 1 buwang maintenance shutdown ng Malabaya Gas Project simula Hunyo 15. Ayon sa DOE, pansamantalang ihihinto ang supply ng natural gas mula sa Malampaya habang isinasagawa ang preventive maintenance sa mga pasilidad nito sa offshore Palawan at Batangas. Dahil dito, ang mga power plant na umaasa sa Malampaya ay kailangang gumamit muna ng alternatibong fuel source upang maipagpatuloy ang operasyon. Sinabi ng ahensya na mahalaga ang maintenance upang matiyak ang ligtas at maaasahang operasyon ng pasilidad at maiwasan ang mga aberyang maaaring makaapekto sa supply ng enerhiya. Isa sa ilalim sa 1 oras na yellow alert ang Visayas Grid mula mamayang alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Ayon sa Department of Energy, kasunod ito ng 2,393 megawatts na peak demand habang abot na lamang sa 2,669 megawatts ang available capacity. Itinutulak ang deklarasyon ng 4 na unavailable na planta
sa o planta ng Uling Sarhion at ang mataas na demand forecast doon. 8 planta pa rin ang naka-force outage ngayong buwan ng Hunyo habang siya man tumatakbo sa derated o mababang kapasidad. Sa iba pang balita, siyam na healthcare facilities sa Region 4A o Calabarzon ang tinanggal na sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP program ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay matapos na mabigo ang naturang mga ospital na mag-renew ng kanilang accreditation. Kabilang sa tinanggal sa programa ang Adventist University of the Philippines, Ospital ng Cabuyao, Tagaytay Medical Center, Tansa Specialist Medical Center, South Imus Specialist Hospital at iba pang health facilities sa Cavite at Laguna. Dahil sa pagkawala ng kanilang accreditation, hindi na maaaring magbigay ang mga naturang pasilidad ng mga libreng primary care consultation, regular na medical check-up, preventive health services at outpatient medicines na saklaw ng YAKAP program. Pinaalalahanan naman ng PhilHealth ang mga miyembro na tiyaking accredited ang kanilang pupuntahang healthcare provider upang patuloy na mapakinabangan ang mga serbisyong saklaw ng programa. Department of Health magpapadala ng gravity-powered ultra-filtration unit para sa mga naapektuhan ng lindol sa Glan, Sarangani. Alamin natin ang detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Magpapadala bukas, June 14, ang Department of Health o DOH ng portable gravity-powered ultrafiltration unit na kayang maghatid ng libu-libong litro ng ligtas at malinis na inuming tubig araw-araw nang hindi nangangailangan ng kuryente o kemikal sa Glan, Sarangani. Kasama ito ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT ng DOH Cotabato Regional Medical Center na darating din bukas sa lugar na binubuo ng 2 surgeon, 2 obstetrician gynecologist, emergency medicine specialist, 2 anesthesiologist, 2 pediatrician at 1 internist. Bukod pa rito ang 17 nurse, 2 komadrona, 2 radiation technologists, 1 medical technologist, 1 physical therapist at 1 mental health specialist. May kasama rin silang mga biomedical at electrical engineer at mga administrative support staff na may dalang mga gamot laban naman sa diarrhea. Tiniyak naman ni Health Secretary Ted Herbosa na magpapadala ang ahensya ng water filtration truck para rin sa mga naapektuhan ng lindol sa General Santos City. Kasunod ito ng isinagawang pagbisita ng kalihim sa lugar na isa sa pinaka-naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Balita. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Pilipinas ang oras, 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS.
Trending and viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings and trends, match up about entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin. Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Oy, magandang maulang tanghali Pilipinas. Kala natin kanina magdedire-diretso yung magandang panahon. Pero ngayon tanghali, biglang bumuhos yung ulan dito sa Pero tumila Metro na Manila. medyo tumila parang na konti. thunderstorm lang. Ganun yung sinasabi ng Pag-asa na pulo-pulo at kalat-kalat na pagkidlat at pagkulog at pag-ulan. Pag Tinagalog. Kanina umaga na namalengke kami ng aking nanay, si Mami Nida Reyes. Sarap mamalengke dyan sa Indang. Pagka Sabado,
Dati kasi namamalengke kami dati doon noon, pero medyo maliit pa yung palengke, wala masyadong parking spaces. Pero ngayon, nilakihan. Lumuwag na. Lumuwag. Iba talaga pagka may suporta rin ng LGU Tsaka mas maraming mga vendor, mas maraming mga nagtitinda ng isda yung makikinabang. Siyempre, tataas din yung kita. Kaya, mas marami nang makakapunta. Ang dami mas namin nabiling magiging kita. Isda kanina na madaling araw kahit puyat tayo kagabi. Yun na nga. Wala pang tulog pero kayang-kaya. Yung mga yung sa inyo sana all kasi yung doon naman sa bahagi ng galas sa public market. Matagal na before pandemic pa nagkasunog doon. So nung nagkaroon nga ng parang aayusin. Ang sabi ay aayusin. Hanggang ngayon yung mga vendor na nasunugan nandun pa rin sa kalsada. At yung anong bayan yan? Doon po yan sa may Galas, Quezon City. Quezon City lang. So yung yung dating two-way na kalsada, one-way na lang siya. So ang mabilis mag-traffic dahil nga yung dapat sanang daanan naging stall na ng mga tindahan doon sa may Quezon City nga po sa Galas Market. Hindi pa rin po 2019 pa yun 2019 na ang nasunugan yun at hanggang ngayon hindi pa rin po naaayos yung Galas Market. Kawawa naman yung mga baka naman po pwede. Kasi alanganin din yun. Syempre, delikado din yun para sa kanila dahil nasa daanan sila mismo. Hindi lang mga nagtitinda makikinabang diyan kundi lahat, motorista, mga bumibili. Kaya magandang dapat yan ang prioridad. Dapat maayos na kasi ilang taon na po. Nanay Teresita Atienza. Lagi nakatutok sa atin. Magandang tanghali po. Si Nanay Teresita. And then kay Expedito Bayudan, ang kanyang username sa YouTube, watching from Tagum City. And then kay Jonaline Rosalinda, magandang tanghali po. At kay Casa Tornino, magandang tanghali. Melvin Letrodo. Yan, good afternoon po. Pati sa ating Facebook Live, andyan nanonood si Rolando de la Cruz. Magandang tanghali. Alvin de Torres at kay Leo Havares. Magandang tanghali po. At maraming salamat sa pagtutok po sa RH Balita ngayong tanghali ng Sabado. RH Balita. Tanggap tayo ng report. Yate na may kargang relief goods na sunog sa karagatan ng Glan, Sarangani. Ang detalye magmumula sa report ni RH19, June Demakutak. June. Yes, Jackie, inihulog na lamang sa dagat itong ilang bahagi ng mga kargang food packs mula sa nasusunog o nasunog na yate para may salba ang mga ito at umaasang mapapakinabangan pa ng mga makakadampot ng mga mangingisda sa Sarangani Bay. Tinupok na ng apoy itong yate habang naglalayag sa karagatang sakop ng Glan, Sarangani Province. Ang naturang sea vessel ay may mga sakay na volunteer members ng Seventh-day Adventist at 3 media. At karga ang dadalhin sana ng food packs mula sa papuntang Margos, Glan, Sarangani at Balangunan, Jose Abad Santos, Davao Occidental na kabilang sa mga malubhang naapektuhan ng 7.8 magnitude itong June 8. Ayon sa Sarangani Provincial Police Office, gumamit na ng transportasyong pandagat ang volunteers ng Seventh-day Adventist Church dahil sa pahirapang papasok wala sa Jansan patungong Glan, Sarangani Province na malubhang nawasak ang ilang bahagi ng tulay at itong National Highway. Sa insidente, nagbayanihan naman agad ang mga mangingisda na nasa area din na hanggang sa dumating ang PCG. Dahil sa maagap na pagkilos ang lahat, walang naitalang casualty sa mga pasahero sa natupok na naturang sea vessel. Nakakalungkot man na Yuel and Jackie na hindi raw naipabot ang mga relief goods sa mga kababayan nating naghihintay ng tulong ng malinis sa tubig at pagkain sa mga affected Parplang barangays ng Glan. At least wala namang napahamak sa ating mga volunteers. Samantala, latest update ngayon sa muling pagyanig na naitala ng P-Box sa DOST alas 10:05 ngayong umaga ng Sabado. Habang inuulan kami ngayon dito sa malawak na bahagi ng Central Mindanao, sentro ang western part ng Balot Island, Davao Occidental na may magnitude na 5.7 ang lalim na pinagmula ng pagyanig ay mula sa 10 kilometer. Ramdam ang intensity sa Jansan na intensity 5, intensity 4 sa Malapatan, Malungon, Maasim at Tiamba, Sarangani, Tupi and Tiboli, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Ayon sa P-Box, ang 5.7 magnitude ngayong umaga ay kabilang sa aftershocks na June 8 na 7.8 magnitude.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Live mula sa Mindanao, RH19, June Dimacuta. Samantala naman, 3.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na-recover sa drug buy-bust operation sa Iloilo City. Minor de edad at graduating na criminology student kasama sa mga arestado. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Jocelyn Make ng Aksyon Radyo Iloilo. Jocelyn. 3 ang arestado sa drug buy-bust operation sa Zone 1 Barangay Takasharo kasama na ang minor de edad at graduating student. Target ng operasyon si Karen, 48 anyos at kasama rin sa nadakip sina Kyle, 25 anyos na graduating student at ang 17 taong gulang na lalaki. Ayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit, naabutan nila na bumibili pa ng iligal na droga kay Karen, sina Kyle at ang binatilyo. Nadiskubre ng mga operatiba na inuutusan rin ni Karen ang dalawa na mag-deliver ng illegal drugs. Sa Manila, kumukuha ng supply ng illegal na droga si Karen at nire-repack niya ito at binibenta sa lungsod ng Iloilo. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jocelyn. Samantala, 35 years old na binata, patay matapos maaksidente sa motorsiklo sa Umingan, Pangasinan. Detalye sa report ni RH38, Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 35 anyos na binata. Utility worker siya, isang piggery farm at residente ng Barangay Ligaspi, Tayug, Pangasinan. Batay sa ulat ng Umingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, naganap ang aksidente alas 10:20 ng gabi sa Barangay Flores, Umingan, kung saan binabagtas ng biktima ang barangay road ng aksidente itong malos control sa manubela at sumimplang at tumilapon ng rider at dahil sa wala itong suot na helmet, nagtamo ng malubang sugat sa ulo at mukha na walang malay na itinakbo ng mga nag-responding police sa Umingan Community Hospital, subalit diniklarang dead on arrival ng attending physician. Paalala ng mga otoridad sa mga nagmumotorsiklo na maging maingat sa pagmamaneho at ugaliing magsuot ng helmet upang malayo sa kamatayan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Arisarte, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 36 naman o 36 anyos na rider, iba pa ho ito sa balita natin kanina, patay din matapos naman sumalpok sa truck sa Baybay City sa Leyte. Detalye ng balita RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Patay ang isang 36 anyos na motorcycle rider matapos masangkot sa banggaan sa isang truck kanina madaling araw sa kabaan ng National Highway sa Barangay Hiposngo, Baybay City, Leyte. Batay sa panang investigasyon ng Baybay City Leyte Police Station, minamanyo ng biktimang si alias Boknoy ang kanyang susukay rider at papunta sana sa Baybay City proper mula sa Barangay Sabang. Samantala, binabagtas naman ang isang FAW truck na minamanyo ni alias Baldo sa 63 anyos sa parehong kalsada patungong Barangay Hiposngo. Sa investigasyon, lumalabas na habang lumiliko pa kaliwang truck patungo sa isang budiga, nabangga ito ng paparating na motorsiklo na minamanyo ng biktima. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo na matinding pinsalang rider at diniklara na dead on the spot ng mga responding otoridad. Dinala sa impilan ng polisyang driver ng truck kasama mga sangkot na sasakyan para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Samantala, mga residente raw ho ng Barangay 101 sa Maynila pinag-iingat matapos ang chemical leak sa Pier 18. Kailan nangyari itong chemical leak? Dapat mag-face mask mga residente dyan. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay RH9, Tina Nolasco. Tina. Yuel, pinapayuhan nga ng pamunuan ng Barangay 101 Zone 8 District 1 sa Maynila ang lahat ng residente nito na magsuot ng face mask sa tuwing lalabas ng kanilang tahanan bilang pag-iingat at pagprotekta sa kalusugan. Ito'y kaugnay ng naiulat na insidente ng pagpagas ng isang kemikal o itong sucralose chemical leak sa bahagi ng Dasad Pier 18. Sa abiso ng nasabing pamunuan ng barangay, hinihikayat din ito ang lahat na limitahan muna ang hindi kinakailangang paglabas ng bahay at tiyaking nakasuot ng face mask, lalo na ang mga bata, senior citizens, buntis at mga may karamdaman sa paghinga.
Pinapayuhan ng publiko na magsuot ng face mask kapag nasa labas, iwasan ang hindi kinakailangang paglabas at pagtungo sa mga lugar na malapit sa pinangyarihan ng insidente, bantayang mabuti ang mga bata, senior citizens at mga may karamdaman sa paghinga. Agad na ipagbigay alam din anya sa mga pinaukulang otoridad kung makaranas ng anumang sintomas gaya ng hirap sa paghinga, pagtahilo o matinding iritasyon. Patuloy pang minomonitor ng barangay official na sa pangunguna ni Kagawad Francisco Pagayunan ang sitwasyon at sinusubukan pa natin kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Maynila kung ang anong hakbang ang kanilang gagawin o ginagawa na kaugnay ng nasabing chemical leak. Ito si RH19 na Dulasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH9, Tina Nolasco. Babalikan natin ang iba pang mga balita dito pa rin sa RH Balita sa Tanghali. Pilipinas sa oras, alas 12:37. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Flash Report. Flash Report! Nako, abiso sa mga kapwa natin motorista no, na dumadaan dito sa Roas Boulevard dahil heavy traffic. Dahil may isang trailer truck na sumadsad sa gilid ng kalsada at hanggang sa ngayon ay nakahambalang pa rin dyan sa bahagi ng Roas Boulevard. Saan partikular yan?
alamin natin ang detalye mula sa ating piloto, sa ating on the spot, ang ating DZRH driver na si Eds Garcia. Eds, kamusta ang sitwasyon dyan? Yuel, Jackie, magandang hapon. Habang papunta tayo sa DZRH, nakita natin itong trailer truck na tumagilid dito sa kanto ng Rojas Boulevard at P. Burgos Street. Yung bang base dun sa nakita mo, may ano ba? May nakausap kang MMDA officer. May iniwasan ba to o nawala ng control? Oo. May nakausap tayong MMDA enforcer. Ang pagkakabanggit sa atin may iniwasang kotse sa unahan nitong trailer truck. Yun. At gawa ng bigla niyang pagpreno. Nung pagpreno niya, tumagilid na siya. Pero wala naman daw na aksidenteng ibang sasakyan. Kumbaga self-accident lang po siya. Kamusta yung driver nung truck? Maayos naman po yung driver ng truck. Hindi naman siya sugatan. Hindi naman siya sugatan. Kaya lang yung trailer truck nga niya ay bumalagbag dito sa may kanto ng Rojas Boulevard at P. Burgos. Gawa ng nagkukos ngayon ng traffic dito sa pinaka-vicinity ng lugar. O sa driver, may iba pang sakay yung truck o pahinante? Oo. Hindi nabanggit sa atin ng enforcer at hindi na rin natin nakausap yung driver. Parang ayaw na rin na magbanggit ang pangalan. Sir Yuel. Pasok natin, RHTV, yung bahagi ng interview mo dun sa MMDA. Go ahead, RHTV. Hindi na kaya ng likuran niya ng trailer niya. Tinulak yung ulo. Pag tinulak yung ulo, nag-overturn. Nagkaroon ng trailer kasi meron nga pang kapakitarapan niya. May biglang Oo. Wala namang siya lang. Walang sugatan na tao, wala. Anong pangalan niyo po? Anong pangalan niyo, sir? Resuelo. Eds, gaano nakahaba yung traffic? Sa ngayon, Sir Yuel, ang ginagawa ng MMDA, yung ibang mga sasakyan na diretso sa may Rojas Boulevard papuntang Anda Circle, pinapalikunan nila dito sa may Kalaw para hindi maganong umaba ang trapiko papunta sa northbound ng Rojas Boulevard. Alright. Ayan, kita natin ng live camera ng MMDA. Ang CCTV courtesy of MMDA Metro Race. Saan ito, Jackie? Yan po sa may Rojas Boulevard. Intersection. Bahagi po ng Rojas Boulevard at Padre Burgos. Kaya abiso sa mga motorista na iwasan na yung area na yan para kung may nahabol ho kayong pupuntahan, hindi na kayo maipit. Mga anong oras nyo to nakita, Eds? Nakita ko to mga alas 12:15 siguro. Pero nangyari daw ang insidente mga bandang between 11:30 to 12 ng tanghali. Alright. Maraming salamat, Eds Garcia. Okay po. Maraming salamat po, Eds Garcia, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun. Flash Report. Flash Report! Pilipinas ang oras, 15 minuto bago mag-alauna ng hapon. Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Sa RH Balita. Alas 12:48 na ho ng tanghali, balik-balita tayo. Iginit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang balak na agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay VP Sara, wala siyang kapangyarihan para magsagawa ng extra constitutional means ng patalsikin ng Pangulo at hindi niya rin ito gugustuhin. Git ni VP Sara, ito'y dahil nais niyang makita ng taong bayan hanggang dulo kung gaano kawalang hiya si PBBM na anyay sangkot sa pagbubulsa sa kaban ng bayan. Sabi ni VP Sara, bukod sa pagsakop ng mga banyaga, nawawala rin ang kalayaan at soberanya ng bansa kapag ang matataas na opisyal ng pamahalaan kabilang ang Pangulo ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng publiko. Balita. Samantala, isa namang o dalawa namang rebelde kusang sumuko sa Bataan PNP nitong araw ng kalayaan. Detalye ng balita RH37, Danny Kumilang. Danny. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ng Pilipinas, matagumpay na napasuko ng Bataan PNP ang dalawang mga dating rebelde sa pamumuno ni Provincial Director Colonel Martes Salvadora. Batay sa ulat ng Bataan Provincial Police Office, pinangunahan ng Bataan First Provincial Mobile Force Company PMFC, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya, militar at intelligence agencies ang isang intelligence drive operation na nagbunga ng pagkalas at pagsuko ng dalawang membro ng alyansang magbubukid ng Gitnang Luzon AMGL. Kasabay nito, isinuko rin ng mga ito ang isang caliber 38 na revolver. Ayon kay Colonel Salvadora, ang pagsuko ng mga dating rebelde sa mismong araw ng kalayaan ay sumisimbolo sa kanilang pagpili ng kapayapaan at pagbabalik sa ilalim ng batas. Hinikayat din niya ang iba pang miyembro ng mga armadong grupo at organisasyon na talikuran ang maling ideolohiya at samantalahin ang mga programang inilaan ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naman mahalaga kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Batangas Representative Jervy Luistro, tiwala ang House Prosecution Panel sa gagawing proseso ng Senado sino man ang mamumuno sa trial. Giti Luistro, ang impeachment proceedings ay hindi tungkol sa mga magsisilbing senator judge at prosecutors kundi sa pagpapanagot ng mga public official. Samantala, muli namang nanindigan si Luistro na handa ang prosecution team sa pag-usad ng impeachment trial kahit sino pa ang mag-preside nito. Lumagda naman ang Pilipinas at Canada sa isang logistics agreement na layong madagdagan ng ngipin ang Defense Alliance ng dalawang bansa sa Indo-Pacific region. Ang Mutual Logistics Support Agreement o MLSA ay nilagdaan ni na Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro at Canadian counterpart na si David McGuinty sa Parliament Hill sa Canada. Ayon sa DND, magsisilbi itong praktikal na mekanismo para pag-anin ang mga nauna ng defense frameworks at gawing mas madali ang pagsasani pwersa ng Pilipinas at Canada sa mga joint training, exercise at humanitarian mission.
Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. RH Balita. Balita. 8 minuto bago ho mag-alauna ng hapon, atin ang dakuan ng ating DZRH Operation Tulong na lumipad ho pa Mindanao. Ang kasama nga ho ng Operation Tulong ang Davao Light. Nagsagawa ho ng Palugaw Feeding Mission ngayong araw sa Davao Occidental. Alamin natin ang live on the spot na mga detalye mula sa ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Miss May, magandang tanghali. Jackie, magandang umuulang tanghali mula dito sa Davao Occidental, no? Dahil sabi nga namin, Miss May, pihit ng konti. Nawawala-wala yung ating mahirap, ano? Parang nagpuputol-putol. Isa pa, try ulit natin, Miss May. yes, Yuel? Ayan, nagpuputol-putol lang tayo. Go ahead. Yuel? Opo, go ahead po. Operation Tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dito sa bayan ng Munti Abad Santos sa lalawigan ng Davao Occidental na mga isolated na kababayan. Ano? Target ng ating markadong mainit at masarap na lugaw, Yuel and Jackie, ngayong tanghalian hanggang mamayang merienda. Ang Santos Municipality. At dito nga po yan sa Davao Occidental na ang karamihan ay nasa mga tabing kalsada, no, na mamalagi. Dahil may yung si Abad Santos at tatlo dito na kabilang sa tinatawag nga nila na Jack South, ano? Kasi Ilumulusot yun. I-re-establish na lang natin yung ating linya kay Wonder Woman, Miss May Binauhan. Sayang yung detalye dahil nagpuputol-putol, medyo naririnig natin few seconds, then afterwards nawawala-wala ulit. Si Iza Gabriel ba nandyan? Nasa linya natin? Okay, Iza, ikaw muna, go ahead. Yes, kasama Yuel, no? Nako, wala tayong signal. Siguro pa-record na lang natin yung report at maipadala sa atin dito dahil nagpuputol-putol talaga yung linya at sayang yung report ni na Miss May tsaka ni Iza Gabriel ng DZRH Operation Tulong na nandyan ho sila sa Davao Occidental, ano? Na kasama ho nung mga kababayan natin na biktima, nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Balikan na natin si Miss May Binauhan. Nasa linya na natin. Miss May, try ulit natin yung signal. yes. Wala. Nagpuputol-putol talaga. Sige, yun na lang yung option muna natin sa ngayon. Alright, maraming salamat Miss May at Isa. Babalikan namin kayo. Promise. Ayusin natin yung ating signal. Samantala, sa iba pang mga balita, generally peaceful at maayos ang naging pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa buong bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wala silang natatanggap na untoward incidents o anumang malaking insidente sa lahat ng public assembly habang nakamonitor sa command center sa Campo Crame. Magunitang nagtaas ng full alert status ang PNP kahit wala namang natatanggap na verified threat. Mga balita sa ibayong dagat.
Balita naman mula sa ibayong dagat, malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at Iran sa inilalatag na kondisyon ng dalawang bansa. Ayon sa Iranian Foreign Ministry spokesperson, nasa final stages na ang kanilang mga pinag-uusapan sa pagitan ng Amerika. Tugon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng US at Iran sa nuclear program at sanctions relief. Nakadepende naman aniya ang timing, lokasyon ng iba pang detalye ng agreement sa diplomatic process at posible rin malagdaan ng magkahiwalay sa mga susunod na araw. Sa mundo ng palakasan, pinakauling balita di ka na matatakasan. Ito na ang RH Sports Balita. Samantala, para naman sa ating balitang sports, naabot ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra ang pinakamataas na puntos sa isang PBA Finals game na huling naitala pa noong 1993 PBA Governors Cup. Sa laban kontra TNT Tropang 5G, nakapuntos si Brownlee ng career high 54 points na nagambag sa 195 win ng koponan. Ayon kay PBA Chief Statistician Fidel Mangonon, ito na ang highest scoring performance ng isang import mula pa noong 1993 na naabot naman ng Swift import na si Tony Harris. Samantala, ito na ay ikatlong 50-point game ni Brownlee sa PBA mula nang makapuntos ng 51 sa laban kontra San Miguel Beermen sa Season 49 ng Commissioner's Cup Elimination Round. Muli maghaharap ang Barangay Ginebra TNT Tropang 5G bukas sa Game 6 ng PBA Commissioner's Cup. RH Balita. Balita. Yuel Reyes, Jackie Reso sa RH Balita. Balita. Balikan natin ang ating headlines. Ilang pamilya naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani nananatili pa rin sa evacuation center. Mga nararamdaman namang aftershocks pumalo na sa higit 4,500. Yate na may kargang relief goods na sunog sa karagatan ng Glan, Sarangani. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. Manipis na power reserve sa Luzon, posibleng maranasan simula Hunyo 15. 3.7 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation sa Iloilo City. DZRH Operation Tulong na mahagi ng tulong sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Formal na kasunduan sa tigil putukan ng US at Iran nasa final stage na. At Justin Brownlee naabot ang 54 career high points, pinakamataas sa PBA Finals mula 1993. At yan ho ang mga balitang aming tinutukan ngayong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa ngalan ng buong persa ng DZRH News, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama. Lao sa DZRH News Center, DZRH Radio at DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito po si Jackie Resho. At ito po si Yuel Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras. 1:00 ng hapon. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito?